Bilang first-time parents, marahil ay nakatanggap ka na ng napakaraming payo tungkol sa pag-aalaga sa isang bagong panganak na sanggol. Sa dami ng narinig mong payo, hindi mo na alam kung alin ang dapat sundin. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Bagamat karamihan sa mga ito ay nakakatulong, dapat mong malaman na ang ilang paniniwala ng matatanda ang hindi na sinusunod ngayon dahil pinabubulaanan na ito ng mga doktor at sa halip na makabuti ay lalong makasama sa iyong baby. Kaya naman narito ang isang gabay sa mga bagay na hindi dapat gawin sa isang newborn para masiguro ang kanilang kaligtasan pagkatapos niyang ipanganak. 1. Hayaan siyang matulog ng nakadapa. Hindi dapat gawin sa newborn ang pagkakalagay ng sanggol sa posisyon na nakadapa habang natutulog. Mahalaga na ang iyong baby ay laging pinapatulog sa posisyong nakatihaya upang maiwasan ang Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Ang SIDS ay maaaring mangyari kapag paulit-ulit na nahihinga ng iyong baby ang kanyang sariling carbon dioxide. Ang sitwasyong ito ay maaaring mangyari kung ang iyong sanggol ay nakaharap sa isang lugar na hindi maganda ang ventilasyon, tulad ng pagkaipit sa kama o unan. Kaya hindi dapat gawin sa newborn ang ganitong posisyon. Bagaman maaaring mukhang mas komportable ang iyong baby sa pagkakadapa, hindi dapat gawin sa newborn ang posisyong ito. Siguraduhing tama ang posisyon ng iyong sanggol habang natutulog para sa kanyang kaligtasan. 2. Hayaan halikan o kargahin si baby basta-basta ng strangers. Lahat ay mahuhumaling sa iyong munting anghel at magdanais na kargahin siya at halikan ang kanyang maamong mukha. Subalit sa mga unang linggo ng buhay ng iyong baby, hindi dapat gawin sa newborn ang paghalik sa kanya. Hindi pa gaanong developed ang immune system ng iyong newborn, kaya't hindi dapat gawin sa newborn ang anumang paghalik o paghawak mula sa mga taong may sakit. Madali silang makakakuha ng impeksyon o sakit mula sa inosenteng paghalik. Sa katunayan, maaari pa silang makakuha ng herpes, kaya't hindi dapat gawin sa newborn ang ganitong pag-uugali. Kung may mga bisita, sabihan sila na huwag halikan ng iyong baby at maghugas ng kamay bago hawakan ng sanggol. Mas maganda rin kung magsuot sila ng face mask kapag lalapit sa newborn. Maging matatag ngunit magalang sa pagpapahayag ng mga patakarang ito. Dahil mahalaga ang kaligtasan ng iyong sanggol, siguraduhing maiintindihan nila na ginagawa mo ito para sa kapakanan ng iyong baby. 3. Hayaan ng matagal na suot ang maduming diaper. Dahil sa mahal ang mga bilihin ngayon, maaaring mag-isip kang makatipid sa pamamagitan ng pagpapabaya at pagpapalit ng diaper ni baby hanggang sa ito ay maging sobrang madumi. Subalit, hindi dapat gawin sa newborn ang pagpapabaya sa kalinisan ng kanyang diaper. Mas maraming beses umihi at tumumi ang mga newborn kumpara sa mga mas matandang baby. Kaya't hindi dapat gawin sa newborn ang pagpapabaya sa kanyang diaper. Ang pag-iwas sa regular na pagpapalit ng diaper ay maaaring magdulot ng diaper rash o iba pang sakit tulad ng urinary tract infection na delikado para sa mga bagong silang na sanggol. Mas mabuting maging maingat, regular na palitan ang diaper ng iyong baby. Hindi dapat gawin sa newborn ang paghihintay hanggang mapuno o bumigat ang diaper bago ito palitan. Kung gusto mo talagang makatipid, maaari kang gumamit ng cloth diaper, ngunit kailangan mong bantayan at siguruhing mapapalitan mo ito agad kapag nabasa o madumihan. 4. Sobrahan ng kanyang suot na damit. Minsan, sa kagustuhan nating protektahan ang ating baby laban sa lamig, sinusuotan natin siya ng maraming damit at babalutin pa ng swaddle. Subalit, hindi dapat gawin sa newborn ang sobrang pagbabalot ng damit dahil nagbabala ang American Academy of Pediatrics o AAP na ang sobrang damit ay maaaring magdulot ng overheating at magpataas ng panganib ng Sudden Infant Death Syndrome o SIDS. Bilang isang pangkalahatang patakaran, hindi dapat gawin sa newborn ang magsusuot ng higit sa isang layer ng damit. Maaari mong suotan si baby ng long sleeves o pajama at kapag naka-aircon, pwede mo pa siyang balutin ng swaddle. Ngunit hindi dapat gawin sa newborn ang sobrang pagdadamit. Dahil hindi pa nakakapagsalita si baby, maaari hindi mo agad malaman kung siya ay nag-overheat o naiinitan sa kanyang damit. Hindi rin siya palaging umiiyak kapag siya ay naiinitan. Ang mga sanggol na nag-overheat ay madalas na naging lethargic o matamlay. Kaya naman, hindi dapat gawin sa newborn ang hindi pag-check ng kanilang temperatura. Isang paraan para malaman ang kanilang temperatura ay hawakan ang likod ng kanilang leeg. Kung nararamdaman mong mainit ito at pinagpapawisan si baby, magtanggal ng isang layer ng damit upang matiyak na komportable siya. 5. Hayaan ang iyong newborn na umiyak. Ang iyong newborn ay hindi pa nakakapagsalita at ang tanging paraan nila para mapahayag ang kanilang kailangan ay ang pag-iyak. Iiyak sila kapag gutom, iiyak sila kapag inaantok o kinakabag. Ang mga magulang na nag-aakalang kapag hinayaan nilang umiyak nang umiyak ang kanilang newborn ay matuturuan o sleep train nila ito. Pero hindi ito ang kaso sa newborns at sa katunayan, lubhang delikado ang paraang ito.
Kapag hahayaang umiyak ang iyong newborn, umiyak nang hindi binibigyan ng atensyon, maaari itong magdulot ng mataas na stress levels na maaari makaapekto sa brain development ng iyong baby. Isa pa, maaari matutunan ng iyong baby na hindi siya makakatanggap ng atensyon at maramdaman na siya ay pinapabayaan. Wala pang konsepto ang mga sanggol ng pag-iyak para i-manipulate ang kanilang mga magulang. Bawat iyak niya ay may dahilan, kaya huwag isipin na mai-spoil si baby kung tutugunan mo ang pag-iyak niya. Pumunta agad sa iyong newborn kapag umiyak siya at alamin ang rason ng kanyang kawalan ng ginhawa. Maaaring kailangan ng palitan ang kanyang diaper, gutom na siya, o gusto lang ng paglalambing. 6. Iwanan ng iyong baby mag-isa. Maraming malalang aksidente na ang napabalita dahil sa pinabayaan ng mga magulang o tagapag-alaga ang sanggol ng mag-isa. Hanggang kaya na nilang alagaan ang kanilang sarili, kailangan ng newborns ng mag-aalaga at magbabantay sa kanila. Tandaan, bago pa lamang sila sa mundong ito at hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Kaya naman madali silang makaramdam ng takot kapag naiwang nag-iisa. Kailangan ka ng iyong baby para maging pampakalma at katiyakan ng presensya. Gayon din, malingat ka lang sandali, maaaring mayroon ng masamang mangyari sa kanila. Kaya naman, siguruhin na huwag iiwanang mag-isa ang iyong sanggol. Kung kailangan mong lumabas sandali, ipabantay muna siya sa iba. Huwag mahiyang makisuyo sa iyong asawa o kaya naman kapamilya para tingnan muna si baby. 7. Bikisan ng iyong sanggol. Paniniwala ng mga matatanda, dapat ay binibikisan ang tiyan ni baby para raw maging maganda ang hugis o kulba nito. Pero ayon sa mga doktor, ang paniniwala na ito ay walang basehan at hindi na dapat sundin. 8. Bigyan ng iyong newborn ng cow's milk. Mas madali man, huwag bigyan ng cow's milk o fresh milk ang iyong newborn. Hindi pa kasi handa ang kanyang digestive system na i-digest ito. Maaari pa itong magdulot ng mga komplikasyon sa hindi pa develop na kidney ng iyong baby. Ang breast milk ay may sapat na nutrients at vitamins na kakailanganin ng iyong baby. Kung balak mo nang magbigay ng formula milk, bilang pag-iingat, tanungin muna ang pediatrician ni baby kung anong gatas ang pwedeng ibigay sa kanya. 9. Iwanan si baby kapag pinapaliguan siya. Kapag papaliguan mo si baby, mahalagang bantayan siya ng maigi. Huwag malilingat kahit saglit dahil maaaring malunod ang iyong sanggol sa tubig. Makainom ng tubig na magdudulot ng diarrhea o kaya naman ay mahulog mula sa mesa kung saan mo siya ipinatong. Siguruhin na abot kamay mo lahat ng bagay na gagamitin mo sa pagligo sa iyong sanggol upang hindi mo na kailangang lumayo. Gayon din, siguruhing mabilis lang ang pagpapaligo kay baby para hindi siya lamigin. Tandaan, ang pagiging handa ay napakahalaga. 10. Hayaan ng iba na bumisita ng sabay-sabay. Lahat ay excited na makita ang iyong newborn. Ngunit kapag lahat ay bumisita ng sabay-sabay, maaari itong makabagabag sa iyong anak. Bukod dito, hindi rin makakabuti na maraming hahawak at kakarga kay baby sa dahilan na mahina pa ang immune system ng sanggol at hindi pa siya nakakatanggap ng mga bakuna na kailangan niya panlaban sa sakit. Mas makakabuti kung huwag munang tumanggap ng bisita sa ngayon. Sariwain mo muna ang mga araw na makakapagbonding kayo ng husto ni baby. 11. Bigyan ng iyong newborn ng pacifier. Maaaring isang paraan para ma-soothe o mapakalma si baby ay ang pagbibigay ng pacifier. Pero maaari itong magdulot ng nipple confusion kung saan mahihirapan na si baby sa pagdede dahil mas gusto na niya ang hugis ng pacifier o baby bottle. Ayon sa AAP, mas mabuting antayin muna ng magulang na masanay si baby na magdede sa kanya o magkaroon sila ng feeding routine bago bigyan si baby ng pacifier para makaiwas sa nipple confusion. Kadalasan, nangyayari ito 4 na linggo pagkatapos niyang ipanganak. 12. Mag-iwan ng stuffed toy sa tabi ng iyong natutulog na baby. Cute man tingnan at magandang larawan sa Instagram, huwag na huwag mag-iiwan ng stuffed toys o anumang laruan sa crib ng iyong newborn. Pinapataas nito ang posibilidad ng SIDS kung ang iyong baby ay gumugulong at matabunan ng mga unan o anumang gamit sa kanyang crib habang natutulog. Ilagay lang si baby sa isang flat surface at siguruhin na hindi rin masyadong malambot ang kutson para hindi siya lumubog at mahirapang huminga. 13. Katabing matulog ang iyong newborn. Nirerekomenda ng AAP ang room sharing kung saan matutulog si baby sa isang kwarto kasama ang kanyang ina. Subalit hindi naman nila ipinapayo ang bed sharing o co-sleeping sa panahong yun, lalo na sa mga newborn. Ito ay dahil hindi natin kontrolado ang nagagawa natin habang tulog. Maaari mong madaganan o magulungan ng iyong newborn nang hindi mo namamalayan. Isang no-no rin ang paglagay kay baby sa iyong dibdib habang tulog kayo. Maaaring masuffocate ang sanggol at maaari mo siyang mabitiwan ng hindi sinasadya. Kapag tulog o inaantok na si baby, ilapag na siya sa kanyang crib kung saan mababantayan mo siya at maririnig ang kanyang pag-iyak. 14. Hindi paglinis sa gilagid ng iyong newborn. Wala pa man silang ngipin, mahalaga pa rin na regular na nalilinisan ang gilagid ng iyong newborn.
Gumamit ng malinis at mamasamasang pamunas o gauze at punasan ng gilagid ng iyong anak pagkatapos siyang dumede o kaya naman pagkatapos mo siyang paliguan. Ito ay para maiwasan ng oral thrush o pagkakaroon ng infection sa kanyang dila. 15. Iwanan ng baby mag-isa kasama ang alagang aso o pusa. Ang mga alaga ay bahagi rin ng pamilya, ngunit ang pag-iwan mag-isa sa iyong anak kasama ang family pet ay hindi dapat gawin sa newborn. Ang mga alaga na sentro ng atensyon hanggang dumating ang newborn mo ay maaari maging agresibo, kaya't baka saktan nila ang iyong anak kung pabayaan mo lang. Kung may alaga, siguruhin mong hindi sila abot ng iyong newborn. 16. Pagbibigay ng tubig kapag naglungad ang sanggol. Hindi dapat binibigyan ng tubig o anumang inumin ng baby maliban sa kanyang gatas kung wala pa siyang 6 na buwan. Hindi pa kaya ng kidneys ang maraming water. We call it water intoxication din. And at the same time, baka magkaroon tayo ng electrolyte imbalance like more on sodium or more on electrolytes. Kapag nag-water ka kasi, ang tendency masihina iyong intake ng milk ng baby. 17. Pagkamot o pagkikis sa cradle cap ni baby. Ang cradle cap ay ang langib sa ulo ni baby na parang balakubak. Sanhi ito ng extra sebum production sa hormones ni mommy. Nakakairita mang tingnan, hindi ito masakit para kay baby at kusa rin ito mawawala. Pero kung gagalawin mo ito o pilit na tatanggalin ito, maaari itong mairita at magdulot ng impeksyon. Kaya dapat ay pigilan mo ang sariling galawin ito. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!